Hello guys, good morning. New vlog tayo guys. Sandali lang. Alay ko. Ang sakit naman ng tsinelas na to. Mag-harvest to kami, sabi ni mama. May nakita doon silang suha. Kunin doon namin. Ang sakit naman ng tsinelas na to. La, kanina tsinelas to? Pahiram mo na ako tsinelas mo la. Wait lang ma. Ang lawak pa ng kalupaan nila dito sa likod oh. Madalas na pinapakita ko sa inyo yung sa harap lang. Ay, ano ba tuloy? Ayan ang puno na. Wait lang. Bisayang suha. Kumbaga pomelo ma, diba? Pomelo siya. Pero ito bisaya na pomelo. Or tinatawag na, okay. Native na pomelo. Nahulog siya dito. So careful tayo kasi puro may mga tanim dito na mga kamote. Ayan, pag dito nagit, gugulong tayo doon sa pinakababa na yun. Ayan. Ito guys. Ayan. Bisayang pomelo. Ayun o mama, may ano doon. Ano yun? Pomelo o may nahulog ma o. Kaya lang dilaw na. Ito o. Ma o, buong buo pa. Kaya lang okay pa ba ito ma? Diyan ka na, kaya kunin ko isang panungkit. Tapon natin doon. Since nasa bukid tayo, puro ang mga vlog natin ay pang bukid guys. So, hindi na kayo ma-expect ng kung ano ng mga binablog ko. Ang lawak talaga ng kalupaan pa oh. Pero nakakatakot nga nandito, baka mamaya merong ahas ba. Ahas lang talaga ano mo dito eh. Kasi nga sobrang lawak. 3 suha yung na-harvest. Etong dalawa galing talaga sa puno to. Eto, hulog. Lepo, pwede ba to? Wala naman siyang sira, la. Pwede to na, la? Oo, pwede tayo. Ibig sabihin, kusa siyang nahulog sa puno, la. Taripa. Taripa, balatan. Bisaya man. Taripa. Taripa. Taripan. Sorry, kami mo ayos. Taripan. Buti na naiintindihan ko sila. Dapat ko na silang intindihin. Kung hindi. Ay, maganda na pagkasuha. Hindi siya berde. Ayaw pagsama dito. Bakit pula? Ibig sabihin dito ano ma? Pumelo na pula ito ma. Hindi siya. Kasi usually kapag bisaya na pumelo ma, diba? Dapat ay puti. Yung sasandalan ko pa kailangan pala. Sino magawa nito na? Pagtataka nga ako bakit ang layo? Ang layo na sandalan. Tignan nyo pa, ako na lang yung nasa lapag. Dapat hanggang tuhod man lang yan. Kamo ba na? Oh. Kaya nga, Nay, Nay, alam mo to, Nay, ano na to, papag. Papag naman natatula, hindi naman to upuan. Burong ngayon nagpanday. Burungay. Kaya nga, direct sa tulugan na yata. Yung, alam mo, may uupo ka, tapos sasabi, biglang mapapaganon yung tao. Chill. Bata din. Kuha tayo ng asin, guys. Para dun sa may suha. Tanan. Para sa ganun, masarap isaw-saw. Kami din, pag Suha. nakita namin ganyan, Davao. Davao. Oo, kasi pink siya eh. Baka hindi to native na pumelo, ma. Baka tanim ng Davao to, ma. Kasi ganito ang ano, tapos maliliit pa. Parang yan lang, parang mayroong katas yan. Ay, Bulok nga eh. Ay, Siguro mauning nahulog. Balat lang siguro yan. matamis pa naman. Ang kinagandahan lang dito ba? Pag gusto mong kumain ng prutas, ikot ka lang dito sa hacienda ni Lola. Marami ka na makukuha ang prutas. Kasi matyaga silang magtatanim. Diba yung tanim, parang tinatapon nyo na yung yung buto, kung saan-saan lang, tapos tutubo na siya. Tapos iikutan nila Lola yan. Doon na may mga buto-buto. Tatanim nila, ihagis lang nila yan, kung gaganon lang nila. Tapos, ayan, magkakaroon na sila ng mga tanim, mga bunga. Ganun sila.
Kaya yung mga tanim dito ng mga prutas, alam mo yung kung saan saan lang tumutubo, hindi talaga yung pinag-isipan yung tubo niya. Ito naman, naghahanap man ng pinya. Kahapon kumain na kami ng pinya. Naggusto kong kumain ng pinya. Nag-crave sila ng pinya. Ayan. Pero hindi pa yan hinog. So, maghintay pa sila ng ilang weeks para mahinog. Nagkalat lang din. Hindi mo mapapansin eh. Kapag hindi mo tititigan yung mga halaman bang kagaya nito, papaligidan siya ng damo. Pero ayan, may pinya siya. May dalang mga prutas si Romano ba? Wait lang. Bagong harvest. Saan mo pinagkukuha na naman to, Romano? Kaya yung tanim to? Sa baba? Kay Lola na tanim? O kay Tita Ruby? Ay, nanay. Kay Lola? Oh guys, sabi ko sa inyo, ang dami talaga eh. Cute ba? Basta matyaga ka lang ba? Manoy. Guys, tingnan niyo yung pinya. Mas malaki pa yung kamay ko kaysa sa pinya, oh. Nawaya, Hinog na to. Parang yung kahapon na hiniwa. Kaya na konti lang makakain dito kasi babalantap mo pa to. Ang liit, oh. Hindi ko sa inyo basta masipag ka talaga. Gamaya nga hinog. Hala, ito malaki. Tingnan yung pinagkaiba ba? Tingnan nyo, oh. Si mother at si daughter. Sabi ko sa inyo, basta masipag kayo, marami kayong Ano to? Bakit may dumi itong damit ko? Ngayon ko na napansin na may dumi yung damit ko ba? Salamat sa di Manoy. May papakita ako sa inyo. Bago mag-start mag-copra. Ganito ginagawa nila guys. Yan o, binubunutan nila. Mano-mano guys, hindi ganun ka-dali guys. Kailangan dito malakas ang malakas ang katawan mo ba? Para matanggal mo yung bunot. Ganyan sila kabilis. Tapos after yung lulutuin nila dyan. Diba? Malas mo kapag yung bentahan ng copra is mababa. Kasi minsan, naalala ko that time, dumating sa point na ang per kilo is 25 pesos. Ay naku, ang baba nun guys, sobra. So, lugon-lugi ka lang sa labor pa lang ng tao. Ngayon daw is 60 or 65 per kilo daw. So, okay yun. Mataas ang bentahan ngayon ng koprahan guys. Kaya maawa ka sa mga ganyan tao ba na mamano-mano ba? Hindi ganun kadali ang work ba? Napaka-healthy living ng mga pagkain nila. Lunch time na dito guys. Paksiyo. Ginataang langka. Dabong. Cook by Tita Grace. Iba talaga si Tita Grace. Dabong. Eh, ito yung dabong. Diba? Ay, Ayun ang ayun kay Tito Dong. Ito lang ki. O, diba? Tipid sa ulam dito. Sa bukid. Tipid niya. Tipid talaga ulam dito sa bukid ba? Dapat din isa. Ewan ko na lang talaga. Mix na mix ang pagkain. Ano ba yan? Sir? Sol pati sa ulam, puro gata o salad o sol lahat. Wala pa naman kung mag-arili, parang gata-gatanan. Pusulan sa dagan maguniyaw. Gabi na guys. So ngayon nandito ako sa dirty kitchen kasi masyado maputi naman yung mukha ko doon. Akala mo naman kukunin na ako. Sabi na to, ngayon naman po guys, dahil nagugutom na ako. Iinit ko na lahat yung mga natirang pagkain. Hindi pa rin sila kumakain eh. Hindi na rin nagluto kasi marami kami mga leftover na mga ulam kanina. So iinit ko lang. Yun. Ngayon, ang iniinit ko na ay itong pork na merong puso ng saging guys. Yan. Tapos, ito guys. Langka. Ginataang langka. Niluto yan naman ang tita ko. Ang dami. Kasi nga, mga ano lang to, harvest lang. Even yun, harvest na nandagdag na dyan yung pork. Hindi na kami nagluto dito sa uling kasi alanganin na. Tapos dito guys, wait lang. Leftover na paksiw din naman. So, init-init lang natin ito. Kasi sayang. Dahil bukas, yung Tito Eric ko ay meron siyang pa-seafood. Bukas kasi mag-birthday yung asawa niya. Sabi niya, dito na daw sila
magpapakain. Boodle fight ko ang gagawin natin. Pag nandito ako sa bukid, hindi naman ako nagluluto talaga eh. Tagahugas lang talaga ako. Kasi nandito naman sila. Sila ang tagaluto dito. Sila ang bahala dito sa kusina. Kasi mas mabilis sila kapag nandito sa kusina. Ulit-ulit lang pala yung damit ko ha. Baka naisip nyo, bakit tinanay yung suot mo? Baka iba na naman yung vlog na to. Hindi. Yung damit ko bago laba po yan. Sinuot ka na naman dahil naligo ako kanina. Ulit-ulit lang talaga yung damit ko dito. Kasi konti nga lang po yung nadala kong damit. Na-i-share ko lang naman. Baka akala nyo hindi ako papalit ng damit. Nilalaban po yan at ulit-ulit lang. Time check 8:41 guys. Ang kasama ko mga senior. Dahil naka-aircon kami. Yung isa. Grabe yung tago pag hindi niya alam kung paano matutulog. Pati ako damay na din sa kanilang lahat dito. Yung tatlo na hindi magkaintindihan kung paano yung tulog nila. Kasi na takot sa lamig. Mamay medyas. Yung medyas. Yung medyas masyado mahal. Kinasur daw. Ang bota kasi yan. Kinasur daw. Concern kasi kami sa pangalo kita. Apakahaba naman ng medyas na yun. Ang haba ng medyas. Sa let-let siya. Nakahap na ng legs niya yung ganong medyas.